Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Una po sa lahat, ipapasalamat po ako sa Diyos sa panibagong taon ng kanyang pinagkaloob sa aking buhay, sa patuloy na pagsama at gabay, na nandito pa rin po, nakatayo sa inyong harapan at nasa harapan niyo po. Salamat sa Diyos sa mga biyaya, pagpapala, na pagpapagaling sa mga pagsubok na napagtagumpayan, sa mga biyaya na kanyang pinagkaloob. Kaya sa Diyos po ang pabuwit pa sa salamat. Ayan, bago po ang lahat, tayo po ay pumikit, tayo po ay mananalangin. Panginoon Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa panibagong buhay na iyong pinagkaloob po Panginoon. Salamat po Panginoon sa pag-iingat gabay na tangatid po kami na maayos dito sa bahay sa bahan. Sa biyaya mo, yung banal na Espiritu ang siyang manguna sa umagang ito, God. Hindi sagana ang aking sarili, kundi ikaw po makita. Lumabas sa aking labi ang nais mo pong iparating sa aming buhay po Panginoon. Nawa po Panginoon ay aming tunawaan at may sa pamuhay o Diyos. Ikaw ang Diyos na mabuti, makapangyarihan, na siyang ihipon sa aming buhay. Anoint us with your Holy Spirit, ang aming puso't isipan ay yung agawin na ito po ay aming mabati po Panginoon. Ikaw po mangusap sa bawat isa, hindi po ang aming sarili, kundi ikaw po maparangalan. Wala pong imposible sa iyo ng iyong mga salita ay siyang maghahari sa aming puso. Salamat po Panginoon ng katagumpayan, yung banal na Espiritu po Panginoon ang siyang mangunguna. God, looban niyo po kami ng iyong kabanal-banalang dugo sa aming pag-aaral sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa iyo. Papuwit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po ulit sa Diyos. Ang aking pong ibabahagi ay matagal na pong binigay ni Lord. Tuwing ako po ay nagsasalita dito, mga after ilang weeks, hihingi na po ako kay Lord. Ano po yung sunod ko po nais niyong ibahagi? At ito po yung kanyang binigay mula sa mga pagde-devotion. Ngunit, paulit-ulit ko din po tinatanong ang Panginoon, ito po ba talaga yung nais mong ibahagi? Kasi tinatanong ko din po siya, kung karapat-dapat ko ba ako magsabi po na ito. Pero alam ko po, hindi po ako ang magsasalita. Ang Diyos po ang magsasalita. Pero salamat sa Panginoon, kahit ilang beses, ito po ba, o papalitan ko po, Lord, o ba may iba ka pong gustong nais na ibahagi, pero paulit-ulit pa din po siya na ito po. Kaya po, ito po yung pinamagatan ko po. Yan. Take the challenge. Take the challenge sa mahamon na Diyos. Hindi po ito yung hamon na pagsubok sa buhay, hindi po ito yung mga problema. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na hamunin ang bawat isa sa atin. May nais siyang ipagawa, may nais siyang iutos na nais niyang gawin natin sa ating buhay. Kaya sabi mo sa katabi mo, game ka na ba? Sa mga hamon ng Diyos? Ayan. Ang unang pong hamon ng Diyos na nais niyang ipabatid sa bawat isa ay ang take the challenge to share the Word of God. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, share the Word of God. Ayan. Nais ng Diyos na ipaalala na ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sino po ba dito yung mga Christian? Ayan, dami po nag-amen, di ba? Nais ng Diyos na ipaalala bilang isang Kristiyano ay obligasyon natin na tayo ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung tayo ay Kristiyano, kailangan tayo ay magbahagi. Walang exceptional. Basahin po natin sa Marcos 16, Marcos, Kabanata 16, talata 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Yan. Isa-isahin po natin. Sino po nagsasabi dito? Si Jesus. Sabi nila, sa kanila. Sino po yung kanila? Tayo. Hindi sinabi sa kanila, hindi sinabi kung kanino lang. Ibig sa kanila, sa lahat sa atin, sabi, humayo kayo. Ano po yung kayo? Sino po yung kausap ni Lord? Tayo po. Humayo kayo, hindi sinabing humayo ang mga apostol, humayo ang mga propeta, humayo. Ibig sabihin, lahat po tayo. Humayo kayo sa buong sanlibutan. Sabi po niya sa buo. Ano po yung buo? Sa lahat po, di ba? Ibig sabihin, hindi sa kalahati, hindi lang sa timog, sa kanlungan. Ibig sabihin po sa lahat na sanlibutan, sa buong mundo. At ipangaral ninyo sa lahat. Ibig sabihin, lahat na tao. Hindi lang sa ilan, hindi lang sa konti, kundi sa lahat ang mabuting balita.
Maganda din po sa English, sabi doon, go and make disciple to all nations. Sabi, go! Lagi sasabihin sa atin ni Lord, sabihin mo sa katabi mo, go! Go and share the word of God. Ayan. Paano yan, Ate G? Nahihiya ako, hindi ko kaya. Sino ang babahagin ako? Nauutal ako, kinakabahan ako. Paano? Sino? Saan? Ayan po, atin pong pag-aaralan kung paano po tayo magbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi sabi nga, lahat ng Kristiyano, lahat tayo kailangan ay magbahagi ng salita. Una po, sino pong ating babahaginan? Una po ang ating pamilya. Ayan. Sino po ba dito yung buong pamilya niya ay Kristiyano na? Ayan. Sino hindi pa po yung buong pamilya niya ay hindi pa? Ayan. Gusto po ba natin na tayo lang po ba ang ligtas? Siyempre, hindi. Gusto natin lahat ng ating pamilya ay makasama natin sa kalangitan, di ba po? Kaya unang target po natin ng ating pamilya na mabahaginan ng salita ng Diyos. Kasi mahal natin po sila, di ba? Mahal din po siya ng ating Panginoon. Gusto natin na sila din ay maligtas. Hindi lang po tayo. Kasunod po doon, ang ating mga kamag-anak, kaibigan, kaklase, ka-office mate, kapitbahay, kabarangay, at sa buong mundo. Kaya kung iisipin natin, hala, sino ang babahaginan ko? Una ang ating pamilya. Sabihin po natin na, paano ako magbabahagi? May iba't ibang paraan po para tayo ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ang una po ay through words. Sa pamamagitan ng salita. Ano po yung salita? Yung verbal mismo, yung one-on-one, face-to-face, yung personal na pagbabahagi. Isa po ito sa pinaka-effective way na, dati po kasi talagang magbabahay-bahay, kakatok, talagang face-to-face, na para po mabahagi na natin siya, ang pinaka-keyword po dyan ay ang word na kamusta. Kamusta. Sabi, paano ko kaya ito mababahaginan? Ang una mong paglapit sa kanya ay ang salitang kamusta. Wait, kamusta ka na? Kamusta na ang buhay? Buhay. Kamusta na ang paligid? Kapag yan kausap mo po ay nagsalita na ng problema, ayan, and entry point na po yun para makapagbahagi ka ng salita ng Diyos. Pag nagsabi siya may problema ako sa financial, sa relasyon, sa trabaho, doon maipapasok mo na po ang salita ng Diyos. Kaya dapat po lagi tayo pong may baon na Bible verse. Dapat, kaya po lagi nagpapamemorize ang ating mga lingkod para pag tayo ay may nakausap na may problema, ay may maibabahagi po tayo. Kaya mo yan kasi mula sa Jeremiah 29:11, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. May maganda siyang plano. Kasunod po nun, pwede nyo na din pong ipasok yung John 3:16. Dito po, may ibabahagi natin ang kaligtasan. Ang pangalawa po ay through action. Ayan. Kahit hindi po tayo magsalita, kung makikita sa ating buhay na nasa atin po ang ating Panginoon, kahit hindi po tayo salita na ibabahagi na po natin ang salita ng Diyos. Pero may mga pagkakataon po na sa ating pamumuhay, sa ating kilos, kusang may lumalapit sa atin na tao kung sino ang ating babahaginan. Halimbawa po, Uy, Nay, bakit parang hindi ka na nasigaw? Parang hindi na mainitin ang ulo mo. Anak, bakit parang hindi ka na nakwatsero? Bakit parang hindi ka na nag-ML lagi? Bakit ang bait-bait mo ngayon? Naghuhugas ka na ng pinggan ah. Bakit ang sipag-sipag mo? Uy pare, bakit hindi ka na nainom? Ba't di ka na nagpapainom pare? Dati nauna ka mo pa kaming tawagin na mag-session tayo ah. Ba't hindi ka na nanigarilyo? Uy mare, hindi na kita naririnig magmura. Bakit hindi ka na sumasama sa chismisa namin sa sugalan? Uy, friend, Brad, ba't di ka na nataya sa akin sa wedding? May mga ganun, di ba? Pag nakita nila po yung mga pagbabago, kusa silang lalapit. At magtataka, bakit ganon? Bakit ganon? Doon po, entry point na din po yun para ibahagi. Ibig sabihin yung taong yun ay may curiosity kung bakit nag-iba ka. At doon po maibabahagi na po natin ang salita ng Diyos. Pwede po natin sabihin,
kapatid. Kasi simula nung nakilala ko ang aking Panginoon, nung naka-attend ako, nung nabasa ko, nung nakarinig ako, binago niya dahil sabi niya sa John 3:16. Sino po memorize dito John 3:16? Sino po? Yung hindi pa po, ayan, paki-memorize po. Kasi iyon po yung pinakadaan para maibahagi po natin ang salita ng Diyos. May mga pagkakataon na sa mga bagay na gayon, pag nakita sa ating buhay, mas madali po natin silang kaya at mababahagiin na ng salita ng Diyos. Meron na pong pagkakataon sa amin, sa office, hindi ko alam kung naikwento ko na po. Sa isang Christmas party, na meron po doon, di ba may mga raffle. Sabi po doon, bago mo makuha yung major prize, kailangan mo munang mag-shot, uminom. Sabi ko, hindi ko na alam kung ano pong pagpipray ko, kung gusto ko pa bang manalo o baka magkasala lang ako. Kailangan sumat bago makuha yung prize. Tapos po, nabunot po ako. Sabi ko, nabunot ako. Pero alam niyo po, sa kabutihan ng Diyos, hindi pa po ako tumatayo, hindi pa po ako nagsasalita, wala po ako nasabi. May ibang tumayo. Yung pinaka-boss ko namin ni Ate Lick po yun, si Sir Vlad. Talagang siya po'y tumayo, tumataas ang kamay, sabi niya. First Vice President po yun, sinasabi niya sa Chairman at President, hindi yan umiinom, hindi yan umiinom, bigay niyo na. Nakakatawa po, wala akong sumalo kung ano po yung shot beer na po yun. Kung saan binigay sa akin, inaasar po ako ng mga office mate ko, sabi nila, ang galing mo may tagapagtanggol ka, may abogado ka, pero nangiti po ako sa loob ko po, ang Diyos po ang kumilos doon. Yung pinsan ko po, office mate po namin din, pinsan ko po lalaki po yun inaasar po siya ng mga office mate po namin lalaki, kasi lahat po halos naka-beer, siya po naka-orange juice. Kaya inaasan po siya. Pero kung ipapakita po natin na tayo po ay iba sa ating Panginoon, mas mabilis po natin madadala sila. Ngayon po, salamat sa Diyos yung mga office mate namin yung nag-chat kay Pastora na nagpapapray, ganyan. Dahil sabi nga is, action speaks louder than words. Kaya po pag nakita sa buhay natin, mas mabilis po natin mahihikayat ang ibang tao. Kusa na po siyang sasama sa inyo. Saan ka nagsisilbasama naman ako dyan? Kasi para maiba din, di ba? Gusto ko din makilala si Lord kasi nakita ko sa inyong buhay. Kaya salamat sa Diyos na huwag po tayong matakot na maging iba, na hindi po tayo yung makikiayon sa salibutan, na tayo po ay committed kay Lord, na tayo po ay naninindigan sa salita ng Diyos sa susunod, dahil hindi po tayo ang kailangan makiayon, kailangan sila po ang makiayon sa atin. Dito po sa salibutan, may tukso nga, sabi na may tukso, layuan mo. Hindi po yun. Tayo po ang lalayo sa tukso. Kaya patuloy, mahirap minsan, di ba? Parang nakakadala sa mga tuktugin, sa mga naririnig natin. Pero kung mag-stand yung Lord, tulungan mo ako na huwag mahawa, ipakita ang iyong salita, kahit mahirap. Alam ko po na ikaw ang mamumuna sa print out po. Di ba uso po dati yung namimigay? Nakaranas po ba kayo yung namimigay sa inyong mga track? Dati po noon, wala pa po social media, wala pa po. Kasama po namin si Pastor Bio, nagbabahay-bahay, nag-evangelism po kami. Nagbabahay-bahay, kumakatok, namimigay ng track. One time po, may kasama kami mga foreigner. Talagang nagbabahay, nag-pray. Then sa Magdalena Plaza po, minabutan po kami doon na kahit kami binigay po ng tracts, babasahin mo. Tapos pag nakita na willing makipag-usap, yung pinagbigyan mo po ng papel, ay entry point na din po yun na pwede mo siyang bahagian ng salita ng Diyos. Pero mismo po yung papel, di ba? Ngayon po, uso na po, hindi lang sa papel. Pwede na sa t-shirt, sa wallet, yung may mga Bible verse po. Di ba? Kahit ako po, pag nakakatanggap ng gano'n, ay, oo nga, ganyan. Nakakapag-uplift na spirito. Ay, oo nga, yung word na yun. Delight yourself unto the Lord. Oo nga, thank you, Lord. Kaya, pwede po tayo magbahagi ng salita ng Diyos through pagbibigay ng mga print out. Kaya, uso po ngayon yung magregalo, may mga Bible verse. Isa din po dito ay yung social media. Ayan, madami po ngayon nagbabahagi ng salita ng Diyos simula ng pandemic po sa mga platform ng Facebook, YouTube, kahit
kahit sa mga... Pero maging maingat po tayo sa mga social media na sa ating paggamit ng social media, nawa ay maibahagi natin ang salita ng Diyos. Hindi, mag-ingat po tayo, baka yung mga pinopost po natin ay, ay, yung kapitbahay namin, ganyan. Ay, di ba dapat ipakita po din natin through social media, ang Diyos ay sumasa atin. Kasi yung, actually po nung nag-training po yung mga tambourine sa isang workshop, bago sila tumawa ng mga step, tinuro sa kanila doon pagiging tambourine dancer. At isa po doon sa pinagbawal sa kanila ay TikTok, sabi ba? Dito din sa convention, worship convention na yung mga social media ngayon ay maging maingat kasi may mga bagay na siloso po, sinabi sa kanila sa mga bata, siloso ang ating Panginoon. Kung ikaw magkakata sa sayaw para po tayo sa ating Panginoon, sa Panginoon lang. Kasi ngayon po, di ba po sa social media, ang mga kanta, ang mga sayaw, ay kanino po? Sa kaaway. Kasi sabi ni Lord, nasayaw ka doon, nakanta ka doon, bakit nasayaw ka din dito sa kabila? Saan ka ba talaga? Ayan po, nais ni Lord na kung straight tayo kay Lord, kay ano. Di ba po? Kaya maging maingat din po tayo sa social media. Kung ano po yung ibabahagi po natin, ito po ba ay makakatulong espiritual, makaka-encourage sa mga makakabasa, o may inis lang din sila, di ba po? Mas maganda po gamitin po natin ang social media sa pagbabahagi din ng salita ng Diyos. Pag-chat, pwede din po kayong kamusta ka na po, ganyan. Tapos pag may sinabi siya sa problema, may Bible verse ka po may share sa kanya. Doon po makakapagbahagi po tayo ng salita ng Diyos. Kung pwede din po through invitation, ay, sama ka sa amin, sa linggo, ganyan. Kasi may mga tao na hindi pa po sanay salita o magbahagi. May mga taong gift naman na magaling mag-invite, mag-encourage. Kaya gamitin po natin ang mga iba't ibang paraan para ibahagi ng Diyos. Pero bago po tayo magbahagi, huwag po natin kalimutan na tayo muna ay manalangin. Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob, ng katalinuhan, kung ano pong ibabahagi. Gusto kong bahagi na yung nanay ko, tatay ko, yung kapatid ko. Gusto ko po sila may sama kay Lord. Sa simbahan, mag-pray po tayo kasi wala pong imposible lagi sa ating Panginoon. Sa pag-meditate, devotion, doon po kasi mahasa yung mga salita ng Diyos na pwede natin ibahagi sa iba. Kaya sabi mo sa katabi mo, game ka na ba? Magbahagi ng salita ng Diyos? Ayan. Kaya madaming kapakaanan at alam na po natin kung sino. Ang sunod-sunod na hamon po ng Diyos sa ating buhay na aming natutunan po ay sabi, take the challenge to give faithfully. Ano po yung faithfully sa Tagalog? Tapat. Kasi bakit pinalagay ni Lord yung faithfully? Kasi pwede po tayo magbigay po, di ba? Ang tanong po, nagbibigay po ba tayo ng tapat? Faithful pa tayo sa pagbibigay. Nais ng Diyos kasi tayo ay pagpalain. Kaso, ang nais po ng Diyos sa atin ay magbigay tayo ng may katapatan. Tignan po natin. Ito po. Una po ang tithes. Ito po ay binahagi ni Pastoral last week na aking pong nating pag-aaralan maigi. Di ba po may sinasabi tithes and offering? Pero sa mga baguhan, ang tithes po ay iba po ang offering. Kaya may M, tithes and offering. Pag-aralan po natin pagkakaiba ng tithes or ika po sa offering. Una po ang tithes. Ang tithes po ay 10% para kay Lord. Basahin po natin sa Malakay, Kabanata 3, talatang 10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabi dito, dalhin ninyo ng buo, dalhin ninyo ng kalahati. At sabi po ni Lord, dalhin nyo ng 1/4. Sabi po niya, buong-buo ang alin po? Ang ikasampung bahagi. Ibig sabihin yung 10%. Kung nakakatanggap po tayo ng baon, ng sweldo, pag may nagbigay sa atin na tao, automatic 10% po kay Lord. Ang 10 piso, ilan po ang 10%? Ang 10% ng 10 piso ay? Piso.
Ang 100? 10. Ang 1,000? 100. Ang 10,000? 1,000. Yun po ay para kay Lord. Automatic, may nag-abot sa'yo. 500. Magkano kay Lord? Automatic, itatabi na po natin yung 50 pesos kay Lord. Yan. Sabi, saan dadalhin? Ikasampung bahagi sa tahanan na Diyos. Sa templo na Diyos. Upang matugunan ang pangangailangan na tahanan. Naniniwala po ba kayo ang ating iglesia ay may pangangailangan? Ayan, di ba lagi pong pinagpe-pray sa aming ibibigay ay makatulong sa pagpapalawak na salita na Diyos. Dahil, batid naman natin na bawat iglesia ay may pangangailangan sa kuryente, tubig, para maganda ang ating mga pag-aawitan. Pero kung tayo magbibigay, huwag na po natin isipin kung saan mapupunta. Dahil tayo ay magkakasala lamang. Pag tayo nagbigay na dyan, Lord, thank you Lord, ikaw na pong bahala dyan. Dahil ito'y magamit sa inyo, gawain. Kasi sabi dito, subukin ninyo ang bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana na langit. Sino makaranas ng biyaya na mula sa bintana ng langit? Wala po? Sino pong gusto ibuhos ang masaganang pagpapala sa kanyang buhay? Parang walang nag-aim na. Gusto niyo po ba ng masaganang pagpapala? Ano daw po kailangan gawin? Ibigay ng buong katapatan ng ikapo. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sinabi nga ni Pastor last week na sa children ministry pa lang, tinuruan na po kami na magbigay ng offering, ng tithes. Naunawaan ko po ang tithes nung ako po ay elementary pa, high school na po. Kaya po nung akin to po naunawaan, nung ako po ay nagtatrabaho na, hindi na po mahirap na ikaltas sa sweldo. Kung iisipin niyo po, yung 10,000, magkano kay Lord? 1,000. Kung iisipin niyo po yung 1,000, di ba madami ka pa pong mabibili? Madami ka pa pong mababayadan, pambili ng bigas, ulam. Pero kung iisipin niyo, magkano sa'yo? Magkano po sa atin? 9,000. Kay Lord, magkano lang po? 1,000. Kanino po mas malaki? Sa atin pa rin po. Kung iisipin po natin yung 1,000 na hindi natin binigay kay Lord, binili natin ng bigas, pinambayad ng kuryente, ano nangyari sa pera? Nawala na. Nagastos na po eh. Pero yung 1,000 na para kay Lord, binigay po natin, anong mangyayari po? Babalik na marami, mas marami. Ibig sabihin, para ka nagtanim, para ka nag-invest kay Lord, na padadamihin mo pa yung aking binigay. Kasi kung hindi mo binigay na may katapatan, wala nang babalik, di ba po? Pero pag binigay mo yung para kay Lord, babalik pa to ng 10,000 fold. Napatunayan po namin, masasabi ko po, guaranteed 100%. Nagpapasalamat ako sa Diyos na tatrabaho ko. Yearly, hindi po siya nagkukulang. Talagang yung iba, walang increase, pero sa amin may increase. Kaya, ganun katapat po ang ating Panginoon sa ating buhay kung tayo po ay magiging tapat din po sa ating Panginoon. Dahil hindi ka malulugi pag ikaw ay nagbigay ng may katapatan sa ating Panginoon. Pag natutunan niyo po yung sabi dito, subukin mo, at malalaman mo kung gaano kita pagpapalain. Ganun po ang kanyang pagmamahal para sa atin. Ang sunod naman po ay ang offering. Ano po naman po ang offering? Ang offering po ay ang tawag doon, ay exceed. Ano ba sa Tagalog? Halimbawa po, ang tithes nyo is 100. Tapos, Lord, gusto pa po kitang bigyan, dadagdagan ko ng 50 pesos. Yung 50 pesos na po yun, ang tawag po doon ay offering. Yung exceed sa tithes mo, kasi unahin po natin yung tithes. Yung sobra sa ibibigay mo kay Lord ay tatawagin na offering. Yun yung bukal sa iyong puso na nais mo pang idagdag o ibigay para kay Lord. Sabi po dito sa Luke 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan din, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin na panukat sa inyo. Sabi po dito, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Huwag kayong magbigay. Ayan, di ba po? Pag ang Diyos ay nagbigay, hustong, siksik, liglig at sinong gusto pa umaapaw na biyaya? Yung minsan nga po, ini-expect mo ito lang, pero grabe, umaapaw, ini-expect mo isang baso lang, pero binigay sa'yo isang pitchen. Di ba?
may mga ganong pagpapala kasi pag talagang lubos po tayo naging tapat sa Diyos, beyond our expectation ang ibibigay ng ating Panginoon. Meron po akong office mate dati, share ko po sa inyo, shinare niya po sa akin ito. Dahil talagang magkatabi lang kami, sabi niya may i-share ako sa iyo. Siya po ay hindi po Christian, hindi po siya Katoliko po siya. Pero yung iba kong office mate na born again, naaya po siya sa midweek service. So actually siya pa rin nag-aya sa alam niya Christian din po ako. Sinama din po niya ako dun sa inaatinan na midweek service. So tuwing alas 6, uwian na po namin sa office. 7 o'clock tuwing Tuesday o Wednesday, umaattend po kami doon. Tapos one time po, shinare niya sa akin, sabi niya, tinry kong mag-offering. Sabi niya. Kasi pagdating po doon, medyo malayo po ilang underpass, kanto po yung pinupuntahan namin sa Makati Sports Center. Pagdating niyo po doon, di ba, yung pong puting upuan, lahat po ng upuan may envelope po dyan. Di ba, envelope po natin nasa likod lang, kung kayo na po bahala kung kukuha kayo doon. Doon po sa church ngayon, lahat po ng upuan may white envelope. So bago ka po umupo, ay may envelope. At doon po sa tinuturo po doon lagi yung about giving. Eh siya po, bago-bago pa lang umaattend, hindi pa niya po lubos na naman. Pero na-challenge po siya at sinubukan po daw niya. Sinubukan niya daw mag-offering. Hindi po to kalakihan, sinabi niya sa akin, wala pang hundreds. Pinag-pray niya daw po ito, pinag-pray niya daw, tapos binigay niya pa kay Lord. Tapos siya daw po ay natutuwa, ang galing, ang word niya, ang galing. Sabi niya, ang galing ni Lord. May pinakita po siya sa cheque sa akin. At doon sa cheque niya yung ay libo. Sinabi niya, ang galing, bumalik. Ito yung bumalik. Hindi niya inaasahan na bibiyaya siya. Matatanggap. Natutuwa po ako na bibless. Kasi nanampalataya siya, iniisip niya yung binigay niyang offering at yung natanggap niyang biyaya ay dahil yun sa pagbibigay niya. Nanampalataya siya sa binigay niya, ito'y babalik. At nagpapasalamat sa Diyos sa natanggap niya ay resulta ng kanyang pagbibigay. Kaya natutuwa po ako sa kanya kahit hindi siya pag ganun, ay sinubukan niya ang Diyos. At ganyan nga pinatunayan ng Diyos sa buhay niya na siya ang nagbabalik ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya po, ayan, isa din pong hamon ng Diyos ay pagbibigay sa ibang tao. Sabi po, babasahin ko na lang po sa Matthew 6:3-4. Akin pong babasahin. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa inyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang inyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng palihim. Ayan, kung tayo po magbibigay ng Diyos, tayo din pong pagpapalin. Kung tayo po ay may kakayahan, tayo po magbigay at tumulong. Pero kung tayo po ay tutulong, huwag na po natin sabihin o ipaalam sa iba dahil mas pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Kaya po, sa ating pagbibigay, tayo po ay magbigay na may katapatan at mula sa ating puso. Na sa ating ibibigay, ipag-pray niyo po yung inyong ibibigay, Lord, sa biyaya mo na ito'y magamit sa iyong gawain at bumalik ito ng siksik at umaapaw. Ang kinin niyo sa bawat pagbibigay bago niyo po ihulog ay ito'y inyong dalangin. Ako nga po lagi ako nagtatanong, Lord, tama ba itong ibibigay ko po sa inyo? O baka kulang? Ayoko po dumating ng panahon na judgment time na dinadaya mo o hindi mo binibigay. Pakinggan, kasi po nagko-confirm po kay Lord na baka mamaya kulang po ito, Lord. Minsan din po namumasa po din sa atin ng Panginoon na dagdagan mo yan, ganyan-ganyan. Kasi pag hindi po natin pinakinggan po yun, may conviction na hindi tayo mapapakali. Minsan, may inuutos sa atin si Lord na kailangan ibigay, i-surrender, give up. Kaya, maganda po bago tayo maghulog, magbigay, ay ipanalangin po natin to. Minsan po pwede niyong hilingin kung ano yung nais niyong ibalik ni Lord para sa inyo. Pero mas madalas, ibibigay niya po to beyond our expectation. Subukan po natin, 100% guaranteed po, mamamangha po tayo sa kabutihan ng Diyos. Kaya sabi nga, giving is one of the key for abundant blessing. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ang susi na masaganang pagpapala ay pagbibigay ng tapat. Ayan. Ang pangatlong hamon po na nais ng Diyos ay take the challenge
To serve God. Sabi mo po sa katabi mo, serve God. Ayan. Ngayon pong umaga ay nais ng Diyos na ipaalala sa atin. Ang nais niya ipagawa sa atin. Naniniwala po ba kayo ang bawat isa ay may sinasabi ang Lord? May pinapagawa po sa atin. Tama po ba? Alam ko ang bawat isa ay tayo ay gagamitin ng Panginoon. Nais ng Diyos na tayo ay humakbang na. Kasi nung isang taon pa, may mga pangako po ba tayo sa ating Panginoon? Lord, magpapagamit ako sa iyo pag ito ganyan. Natanggap na po natin biyaya na wala na po. Di ba may pagkakataon pong ganon? Minsan po, sinasabihan po tayo ng leader, ng pastor natin, na, uy, gagamitin ka ni Lord dito sa unahan, sa care group, o kaya sa pag-share, ganyan. Huwag po nating hindian, di ba? Dahil alam ng Diyos, nakikita din ng iba na kaya mo. Ibig sabihin, kaya mo. Sabi mo sa tabi, kaya mo. Kung ano man, ang inuutos ng Lord sa'yo, nais niya humakbang. Di ba po, paano mo malalaman na hindi mo kaya? Kapag ito iyong sinubukan. Nauna po kasi tayo, hindi ko kaya magsalita, hindi ako makakatayo. Ang tanong, tumayo na po ba tayo? Humakbang na po ba tayo? Nagsalita na po ba tayo? Ay, hindi ko kaya. Madami pong pagkakataon kahit si Pastor Bio, may inuutos sa amin, sabi ko, nauna pa yung reklamo namin, kahit ako. Ano ba yun? Sabi, sumunod ka na lang. Sabi ni Pastor, nung nagawa na namin, ay oo nga, kaya pala, mareklamo lang kami. Ayan, kaya gusto ni Lord paalala ko na kaya mo yan anak, sasamahan kita sa anuman ang pinapagawa ko sa'yo, sa atin. Dahil meron conviction, hindi po tayo titigilan ni Lord. Nais niya na tayo po ay sumunod sa Kanya. Kagaya po ni Jonah. Kilala po ba natin si Jonah? Sino po ang nakakalam ng kwento ni Jonah? Ayan. Para sa ilan, sa mga bata, ito yung aming tinuturo din. Si Jonah po ay inutusan ni Lord na magbahagi ng salita ng Diyos sa Ninive. Sabi ni Lord, Jonah, pumunta ka sa Ninive. Kasi pag hindi sila tumalikod sa kanilang kasalanan, gugunawin ko na ang kanilang lunsod. Ito naman si Jonah. Ano po sabi ni Jonah? Sabi ni Jonah, ayoko Lord. Baka patayin nila ako. Hindi ko kayang magsalita. Hindi ko kaya. Baka anong sabihin nila. Baka hindi sila makinig. In short, anong ginawa po ni Jonah? Si Jonah po ay tumakas. Imbis na papuntang Ninive, nagpunta siya ng Tarsis ba? Tama? Sa Tarsis. Sumakay siya ng barko, papunta ng Tarsis. At nung nasa gitna na po ng dagat yung barko, nagpadala ang ating Panginoon ng bagyo. Dahil kahit saan po tayo magpunta, hindi tayo tatantanan ni Lord. Nagpadala si Lord ng bagyo, binabagyo na yung barko nila, halos masira na yung barko. Yung mga tripulante na tatantanan, gagawin natin, mamamatay na tayo, ganyan. Hinagis na nila yung mga kargamento sa dagat, pero lalong lumalakas yung bagyo. Si Jonah, nakita nila, si Jonah sa ilalim ng barko natutulog. Sabi, Jonah, gumising ka, manalangin ka sa Diyos mo. Bakit tayo pinabagyo para mawala? Ang mga tripulante ay takot na, sabi na, bakit nangyayari sa atin to? Nagpalabunutan sila kung sino ang dahilan ng bagyo. At laging nabubunot ay si Jonah. Kaya tinanong nila si Jonah, Jonah, sino ka? Taga saan ka? Bakit ka nandito? Saan ka patungo? Sinabi ni Jonah na, ako'y Hebreo, na nananampalataya kay Yahweh na lumikha ng langit at lupa, at ako ay tumakas sa kanyang pinag-uutos. Sabi ng mga tripulante, napakalaki na iyong kasalanan na dapat namin gawin sa iyo para tumigil ito. Sabi ni Jonah, itapon niyo ako sa dagat. Pero ayaw ng mga tripulante, dahil ayaw nilang sila ay magkasala din. Pero humiling sila sa Diyos na sa aming gagawin, hindi namin pananagutan. At kaya po in short, tinapon nila si Jonah sa dagat. Doon po ay, pagkatapon nila kay Jonah, ay nawala na po ang bagyo. Naging ligtas na po ang mga tripulante. Sa pagkakahagis kay Jonah, ay may nagpadala ng Diyos ng malaking isda, dambuhalang isda, na nilulon si Jonah. Hindi po kinain kasi mamamatay siya. Nilunok lang. Nilunok si Jonah.
At doon kay Jonah, nakaranas siya sa loob ng tiyan ng isda ng kadiliman, ng baho, ng gutom, dahil sa hindi niya pagsunod kay Yahweh. Nakalabas lamang si Jonah nung si Jonah ay sumuko na. Nung mga pangalawang araw, si Jonah, Lord, iligtas mo ako, ganyan. Hindi siya pinapakinggan. Nung sinabi na ni Jonah na, Lord, susuko na ako. Susunod na ako sa'yo. Nung si Jonah po ay sumuko na, doon nilabas na siya ng Panginoon sa kadiliman, sa gutom. Thank you. Na kanyang buhay. Nung sumuko na siya, Lord, patawagin mo ako. Hindi ko magsunod, susunod na ako sa'yo. Doon nilabas na siya ni Lord sa ikatlong araw. 3 gabi at 3 araw siya sa loob ng tiyan. Nung nilabas na si Jonah, doon na siya nilabas sa malapit sa Ninive. Talagang dinako na siya kung saan dapat siya pumunta. Doon sa Ninive, si Jonah po ay nagbahagi na ng salita ng Diyos. Napagtanto niya, lahat ng tao ay nakikinig sa kanya. Lahat ng tao ay nag-repent. Lahat ng tao ay sumuko at sumamba na sa ating Panginoon. Doon, ang lungsod ng Ninive ay naligtas. Hindi na sila pinakusahan, hindi na sila pinatay ng ating Panginoon dahil sa pagtalikod sa mga kasalanan. Kaya po kung may inuutos sa atin ng Diyos, kagaya ni Jonah, huwag po tayong atubili na sumunod. Dahil may mga kilala nga din po ako na may pagkakataon na nadamay na yung mga pamilya at may mga pangyayari sa buhay na hindi naasahan dahil sa hindi kagad sa pagsunod. Kaya po, nais ng Diyos na magkaroon tayo na ministeryo. Tanongin po katabi natin, may ministry ka na ba? Ayan. Nais ng Diyos ang bawat isa ay magkaroon ng ministeryo na doon nga po sa workshop sa gagawin ay sinabihan sa kanilang hindi lang dapat kayo dance ministry, dapat nagpa-participate din kayo sa ibang ministry. Nag-iyak din kayo, nag-attend sa iba't ibang gawain. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil tuwang-tuwa naman po sa kanila na sila pa excited sa mga Bible study, nag-chat pa, nasa na po kayo, late na po kayo. Ayan, nauna po, halos lahat po sila ay umahatid din po. Kaya nais na Diyos ang bawat isa na magkaroon ng ministeryo, kung natin, hayaan na tayo nakaupo lang, sisimba, uuwi na, tapos na po. Nais na Diyos na meron tayong gawin para makatulong sa ating simbahan, para mapapalago pa ang ating mga kapatid. Kaya po, gamitin natin ang ating mga talento para sa ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo lahat ay may talento? Amen. Lahat po meron na binigay na ating Diyos. Pwedeng dito, pwede din sa labas, pwede din dyan. Kahit saan po ay meron po tayong maibabahagi sa ating iglesia. At sa ating paglilingkod, sabi maglingkod kayo ng masaya. Masaya ang kalooban para sa Panginoon. Parang sa Panginoon kayo naglilingkod, hindi sa tao. Pag tayo po naglingkod, wag po tayong titingin sa tao. Kailangan ng ating puso't isipan sa ating Panginoon. Wag po natin isipin na baka kung anong sabihin nila, baka ganito, ganyan. Wag po natin isipin na pag tayo naglilingkod kay Lord, itong ginagawa ako ay para po kay Lord. Kaya po ang hamon ng Diyos sa umagang ito, na nais niya pong ipagawa ay una po ay magbahagi po tayo ng salita ng Diyos ngayong linggo. Mag-isip po tayo ng isang tao na mababahagiinan, personal man o social media, o kaya may invite. Dahil ito na po yung oras para tayo ay mag-save at mag-win na soul. Kaya po ba? Kahit isang tao, mabahagi na natin ang salita ng Diyos. Kasi po pag naumpisahan po natin yun ng isa, magiging lifestyle na natin doon. Pangalawa po ay give faithfully sa tithes and offering, best offering at share to others. At pangatlo ay choose your ministry. Kung ikaw ay kabataan, maging active sa youth ministry, sa mga couple, sa worship, pwede ding ministry sa chair, sa labas, madami po. Pag-pray niyo po, Lord, saan niyo po pwedeng gamitin? Ano pong ministry? Ayan. Kaya hilingin po natin ng lahat na ito ay ating magawa sa biyaya ng Diyos dahil tayo po ay hinahamon
ng Diyos sa lahat ng aspeto. Tayo po'y pumikit, tayo po manalangin. Panginoon Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita, sa mga hamon na ito, nawa po Panginoon sa iyong biyaya, sa iyong banal na Espiritu, tulungan mo po kami na makapagbahagi ng iyong salita ng Diyos, na kami po ay makapagbigay na may katapatan at makapaglingkod sa iyo po, Panginoon. Tulungan mo po kami at samahan sa lahat ng aming gagawin. Iisipin na ikaw po ang Diyos na maparangalan at madakilaw, at hindi po sa ganang aming sarili, kundi ikaw po may taas at maparangalan po, Panginoon. Salamat, salamat. Natutulungan mo po kami sa bagay na iyong pinapagawa sa aming buhay, na ito po'y aming masunod po, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo, nasasamahan mo po kami sa lahat ng bagay ng aming gagawin po, Panginoon. Kaya salamat, ikaw po magpala sa aming gawain, na yung banal na Espiritu ay aming mararamdaman. Ano yung taas with your Holy Spirit, O God, at ikaw po spiritual gift ay ibuhos niyo po sa buhay ng bawat isa, O God. Kaya salamat, salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat sa iyo. Papukit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus.